Kumusta po kayo mga kapatid, mga kaibigan, lalong-lalo na sa aking mga subscriber. Sana ipagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ang topic natin ngayon ay Becoming a Disciple of Jesus Christ. Jesus demands disciples from its Greek root word matitis. A disciple is a student, a learner, a pupil. Hence, a disciple is a learner and a follower of a teaching and commands of Jesus Christ. The process by which one is made a disciple is called discipleship. Who will disciple? Ito ang tanong ngayon. Who will disciple? Mahalagang katanungan ito. Sino ang gagawa ng mga alagad ni Kristo? Teachers and elders are essential for real discipleship to occur. These teachers and leaders from God are the ones who will teach as well as train believers to be disciples. We can read it in the book of Matthew, chapter 28, verse 20. Ang sabi ng Panginoon, ito'y utos ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Sabi ng Panginoon na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mahalaga pala na ganapin natin na ang iniutos ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol. Sa Colossians chapter 1 verse 28, ito naman ang sinasabi ng mga apostol. Whom we preach, warning every man and teaching every man perfect in Christ Jesus. Na siya naming inihahayag na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Yan din pala ang katungkulan ng mga apostol, yung mga lingkod ng Diyos, magmula sa apostol hanggang sa kanyang mga kamanggagawa, presbyters, bishops, pastors, teachers. Yan ang kanilang trabaho, na turuan ng ang mga alagad o gumawa ng mga alagad at turuan, naganapin ang iniutos ng Panginoon. Amen. In 1 Corinthians chapter 4 verse 17, for this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ Jesus, as I teach you everywhere in every church. Dahil dito'y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak ng Panginoon, na siya ang sa inyo'y magpapaalala ng aking mga daang nga kay Kristo, gaya ng itinuturo ko sa inyo saan mang dako sa bawat iglesia. Yan pala ang kahalagahan at yan din ang mga kautusan ng Panginoon at ginanap. Kaya mahalaga sa isang iglesia na may namumuno na buhay na apostol. Kasi yan ang itinuturo ng Panginoon, ang iglesyang pinangungunahan ng buhay na apostol. Amen.
In 1 Corinthians chapter 12 verse 31, but covet earnestly the best gifts, and each you I unto you a more excellent way. Sa Tagalog, datapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Maningas ninyong nasain, sabi ng kasulatan, upang lalong dakilang magkaroon kayo ng mga kaloob, at yan ang itinuturo sa atin para magiging magaling tayo at malaman natin ang kalooban at masundan natin ang kalooban ng Panginoon na siyang itinuro nga ng Panginoon sa kanyang mga apostol. Ngayon, where is the place of discipleship? Saan naman ang lugar ng mga alagad ni Kristo? In Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So sa church pala, dinadagdag ng Panginoon yung mga nangaliligtas. Basahin natin sa Tagalog. Na mangagpupuri kayo sa Diyos at mangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. So sa church pala, idinaragdag ng Panginoon yung mga nangaliligtas. Doon pala ang lugar ng mga discipleship. Yung lugar ng mga disipulo o mga alagad, doon pala sa iglesia ay dinaragdag ng Panginoon sa Acts chapter 2 verse 47. Ang sabi, praising God and having favor with all people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya mahalaga pala mga kaibigan na tayo'y idadagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia. Sana mapabilang kayo na idagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia para kayo ay maging tunay na disipulo o alagad ni Kristo para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen. Hanggang dito na lang po mga kaibigan, kapatid. Sana ipagpalain tayo ng ating Panginoon sa araw-araw nating pagtatrabaho. At sana wag nating kalimutan na purihin ang Panginoon sa bawat mga biyaya na ating natatanggap sa araw-araw. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel o kaya napanood itong video na ito, kung inyong nagugustuhan, paki-like na lang po ninyo, at libre po ang mag-subscribe sa aking channel kung inyong magustuhan ang mga video ito, at para matulungan, masuportahan niyo na rin ako. So maraming salamat po sa inyo. God bless you always.